Araw-araw na pagbasa ng Biblia, Araw 186. Lumang Tipan, 2 Kings 10, 2 Kings 11. Ngayon si Ahab ay may 70 kaapo-apuhan sa Samaria. Sumulat si Jehu ng mga liham at ipinadala nila sa Samaria, sa mga namumuno sa Jezreel, kabilang ang mga matatanda at tagapag-alaga ng mga kaapo-apuhan ni Ahab, sinasabing, ang mga kaapo-apuhan ng iyong Panginoon ay kasama ninyo, at kayo ay mayroon ding mga karwahe at kabayo at isang pinagtibay na lungsod at armas. Kung gayon, sa sandaling dumating ang liham na ito sa inyo, piliin ang pinakamabuti at pinakanararapat sa mga kaapo-apuhan ng iyong Panginoon at ilagay siya sa trono ng kanyang ama, at ipaglaban ang maharlikang lahi ng iyong Panginoon. Pero sila ay natakot at sinabi sa kanilang mga sarili, tingnan ninyo, hindi makatayo ang dalawang hari sa harap ni Jehu. Kaya paano kami tatayo? Pagkatapos ang lalaki na tagapamahala sa palasyo, at lalaki na naroroon sa lungsod, at pati rin ang mga matatanda, at sila na nagpalaki sa mga bata, ay nagpasabi kay Jehu, sinasabing, kami ang inyong mga lingkod. Gagawin namin ang lahat ng bagay na inuutos ninyo sa amin. Hindi namin gagawing hari ang sinumang lalaki. Gawin kung ano ang mabuti sa inyong paningin. Pagkatapos sumulat si Jehu ng isang liham sa kanila sa ikalawang pagkakataon, sinasabing, kung kayo ay nasa aking panig, at kung kayo ay makikinig sa aking tinig, dapat ninyong kunin ang ulo ng mga lalaki na mga kaapo-apuhan ng inyong Panginoon, at pumunta kayo sa akin sa Jezreel bukas sa ganitong oras. Ngayon ang mga kaapo-apuhan ng hari, 70 ang bilang, ay kasama ang mahahalagang lalaki ng lungsod, siyang nagpapalaki sa kanila. Kaya nang dumating ang liham sa kanila, kinuha nila ang mga anak na lalaki ng hari at pinatay sila, 70 katao, inilagay ang kanilang mga ulo sa mga basket, at ipinadala nila kay Jehu sa Jezreel. Isang mensahero ang dumating kay Jehu, sinasabing, dinala nila ang mga ulo ng mga anak na lalaki ng hari. Kaya sinabi niya, ilagay ang mga ito ng 2 tumpok sa pasukan ng tarangkahan hanggang sa umaga. Nang umaga lumabas at tumayo si Jehu, at sinabi sa lahat ng tao, kayo ay walang malay. Tingnan ninyo, nagbanta ako laban sa aking Panginoon at pinatay siya, pero sinong pumatay sa lahat ng mga ito? Ngayon dapat tiyak ninyong malaman na wala sa bahagi ng salita ni Yahweh, ang salita na sinabi niya tungkol sa pamilya ni Ahab, ay babagsak sa lupa, dahil ginawa ni Yahweh ang kanyang sinabi sa pamamagitan ng kanyang lingkod na si Elias. Kaya pinatay ni Jehu ang lahat ng natitira sa pamilya ni Ahab sa Jezreel, at lahat ng kanyang mahahalagang tauhan, kanyang malapit na mga kaibigan, at kanyang mga pari, hanggang wala nang matira sa kanila. Pagkatapos tumindig at umalis si Jehu, nagpunta siya sa Samaria. Habang siya ay parating sa Beth-ik ng pastulan, nakasalubong niya ang mga kapatid na lalaki ni Ahazias hari ng Juda. Sinabi ni Jehu sa kanila, sino kayo? Sumagot sila, kami ang mga kapatid na lalaki ni Ahazias, at bababa kami para batiin ang mga anak ng hari at mga anak ni Reyna Jezebel. Sinabi ni Jehu sa sarili niyang mga tauhan, hulihin silang buhay. Kaya hinuli nila silang buhay at pinatay sila sa balon ni Beth-ik, lahat ng 42 kalalakihan. Hindi siya nagtira ng sinumang buhay sa kanila. Nang umalis doon si Jehu, nakasalubong niya si Jonadab anak na lalaki ni Rekhab na dumarating para makipagkita sa kanya. Binati siya ni Jehu at sinabi sa kanya, buong puso ka bang makikiisa sa akin, gaya ng pagiging matapat ko sa iyo? Sumagot si Jonadab, oo, sabi ni Jehu, kung ganoon nga, iabot mo sa akin ang iyong kamay. At iniabot ni Jonadab ang kanyang kamay, kaya pinasakay siya ni Jehu sa kanyang karwahe. Sinabi ni Jehu, sumama ka sa akin at tingnan mo ang aking kasigasigan para kay Yahweh. Kaya sumakay si Jonadab sa kanyang karwahe. Nang dumating siya sa Samaria, pinatay ni Jehu ang lahat ng natitira mula sa mga kaapo-apuhan ni Ahab sa Samaria, hanggang mawasak niya ang maharlikang angkan ni Ahab, gaya lamang ng sinabi sa kanila dati sa pamamagitan ng salita ni Yahweh, na sinabi niya kay Elias.
Pagkatapos sama-samang tinipon ni Jehu ang lahat ng tao at sinabi sa kanila, naglingkod si Ahab kay Baal ng sandali, pero naglilingkod si Jehu sa kanya ng higit pa. Kaya ngayon ipadala sa akin ang lahat na propeta ni Baal, at lahat ng mga sumasamba sa kanya, at lahat ng kanyang mga pari. Huwag ninyong hayaang may maywan, dahil mayroong akong isang dakilang handog para ialay kay Baal. Sino mang hindi dumating ay hindi mabubuhay. Pero ginawa ito ni Jehu nang may pandaraya, nang may layunin para patayin ang mga sumasamba kay Baal. Sinabi ni Jehu, italaga ang isang mataimtim na kapulungan para kay Baal, at magbukod ng isang araw para dito. Kaya ipinahayag nila ito. Pagkatapos nagpadala si Jehu sa buong Israel at dumating ang lahat ng mga sumasamba kay Baal, kaya walang isang lalaki ang naiwan doon na hindi dumating. Nagpunta sila sa templo ni Baal, at napuno nito ang dulo hanggang kabila. Sinabi ni Jehu sa mga lalaki na nag-iingat sa lalagyan ng damit ng mga pari, ilabas ang mga damit para sa lahat ng sumasamba kay Baal. Kaya inilabas ng mga lalaki ang mga damit sa kanila. Kaya nagpunta si Jehu kasama si Jonadab anak na lalaki ni Rekhab sa bahay ni Baal, at sinabi niya sa mga sumasamba kay Baal, hanapin at siguraduhin na wala isa man dito na kasama ninyo mula sa mga lingkod ni Yahweh, pero ang mga sumasamba lamang kay Baal. Pagkatapos nagpunta sila sa loob para maghandog ng mga alay at magsunog ng mga handog. Ngayon pumili si Jehu ng 80 kalalakihan na nakatayo sa labas, at sinabi sa kanila, kung tumakas ang sino man sa mga kalakihan na dinala ko sa inyo, sino man ang nagpatakas sa lalaking iyon ay papatayin bilang kapalit ng buhay ng tumakas. Sa sandaling natapos ni Jehu ang sinunog na handog, sinabi niya sa bantay at sa mga kapitan, pumasok at patayin sila. Huwag hayaang lumabas ang isa man. Kaya pinatay nila sila gamit ang talam ng espada, at itinapon sila ng bantay at ng mga kapitan at nagpunta sa loob ng silid ng bahay ni Baal. At kinaladkad nila ang banal na mga posting bato na nasa loob ng bahay ni Baal, at sinunog nila ito. Sinira nila ang poste, at winasak ang bahay ni Baal at ginawa itong isang palikuran, hanggang sa araw na ito. Ganoon winasak ni Jehu si Baal at tinanggal ang pagsamba nito mula sa Israel. Pero hindi iniwan ni Jehu ang mga kasalanan ni Jeroboam anak ni Nebat, na ginawa niyang kasalanan sa Israel iyon ay, ang pagsamba sa mga gintong guya sa Bethel at Dan. Kaya sinabi ni Yahweh kay Jehu, dahil nagawa mong mabuti ang pagsasagawa kung ano ang matuwid sa aking paningin, at nagawa sa bahay ni Ahab ayon sa buong kalooban ng aking puso, ang inyong mga kaapu-apuhan ay uupo sa trono ng Israel hanggang sa 4 na salinlahi. Pero hindi nag-ingat si Jehu na lumakad sa batas ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, ng kanyang buong puso. Hindi siya tumalikod mula sa mga kasalanan ni Jeroboam, sa pamamagitan nito ay ginawa niyang magkasala ang Israel. Sa mga araw na iyon sinimulang tanggalin ni Yahweh ang mga rehiyon mula Israel, at tinalo ni Hazael ang mga Israelita sa mga hangganan ng Israel, mula pa silangan ng Jordan, lahat ng lupain ng Galaad, ang mga Gad-ita, at ang mga Robnita, at ang mga Manasita, mula Aror, na nasa lambak ng Arnon, mula Galaad hanggang Bashan. Para sa ibang mga bagay na ginawa ni Jehu, at lahat ng kanyang ginawa, at lahat ng kanyang kapangyarihan, hindi ba ito nakasulat sa ang aklat ng kaganapan sa buhay ng mga hari ng Israel? Nahimlay si Jehu kasama ang kanyang mga ninuno, at inilibing siya sa Samaria. Pagkatapos si Jehoahaz na kanyang anak ay naging hari na kapalit niya. 28 taong naghari si Jehu sa Israel sa Samaria. Ngayon, nang nakita ni Atalia, ang ina ni Ahazias, na patay na ang kanyang anak, tumayo siya at pinatay ang lahat ng mga anak ng hari. Pero kinuha ni Jehosba, anak na babae ni Haring Joram at kapatid ni Ahazias, si Yoas anak ni Ahazias, at itinago siya malayo sa mga anak ng hari na pinatay, kasama ang kanyang tagapag-alaga, itinago niya sila sa silid. Itinago nila siya mula kay Atalia para hindi siya mapatay. Kasama niya si Jehosba sa pagtatago sa tahanan ni Yahweh sa loob ng 6 na taon, habang si Atalia ang naghahari sa lupain.
Nang ika-7 taon, nagpadala ng mensahe si Jehoiada at pinapanta ang mga pinuno ng daan-daang taga-Karito at tagapagbantay sa kanya patungo sa templo ni Yahweh. Nakipagtipan siya sa kanila, at ipinanumpa sa tahanan ni Yahweh. Pagkatapos ipinakita niya sa kanila ang anak ng hari. Inutusan niya sila at sinabing, ito ang dapat ninyong gawin. Ang ikatlong bahagi ninyo na pumupunta sa araw ng pamamahinga ay magbantay sa tahanan ng hari, ang ikatlo ay sa tarangkahan ng sur. At ang ikatlo ay sa tarangkahan sa likod ng himpilan ng bantay. At ang dalawa pang grupo, kayo na hindi naglilingkod sa araw ng pamamahinga, ay bantayan ang tahanan ni Yahweh para sa hari. Paligiran ninyo ang hari, lahat ng may sandata sa kanyang kamay. Sino man ang pumasok mula sa inyong hanay, patayin ninyo siya. Samahan ninyo ang hari kapag siya ay lumalabas at pumapasok. At sinunod ng mga pinuno ng daan-daan ang lahat ng inutos ni Jehoiada ang pari. Ang bawat pinuno ay isinama ang kanilang mga tauhan, ang mga naglilingkod tuwing araw ng pamamahinga pati na ang mga hindi naglilingkod, at pumunta sila kay Jehoiada, ang pari. Pagkatapos ibinigay ni Jehoiada ang pari sa mga pinuno ng daan-daan ang mga sibat at panangga na pag-aari noon ni Haring David, na nakatabi sa tahanan ni Yahweh. Kaya ang mga tagapagbantay ay tumayo, ang bawat isa na may hawak na sandata, mula sa kanang bahagi ng templo hanggang sa kaliwang bahagi nito, sa paligid ng altar at templo, na nakapalibot sa hari. Pagkatapos inilabas ni Jehoiada si Yoas ang anak ng hari, ipinatong ang korona sa kanya, at ibinigay sa kanya ang tipan ng mga utos. Ginawa nila siyang hari at pinahiran siya ng langis. Nagpalakpakan sila at sinabing, mabuhay ang hari. Nang narinig ni Atalia ang ingay ng mga tagapagbantay at ng mga tao, pumunta siya sa tahanan ni Yahweh. Tiningnan niya, at nakita ang hari na nakatayo sa gilid ng mga poste, gaya ng nakaugalian, at ang mga pinuno at manunugtog ng trumpeta ay kasama ng hari. Lahat ng tao sa lupain ay nagdiriwang at hinihipan ng trumpeta. Pagkatapos pinunit ni Atalia ang kanyang damit at sumigaw, Taksil! Taksil! At inutusan ni Jehoiada ang pari, ang mga pinuno ng daan-daan na kasama ng mga sundalo, sinabi niya sa kanila, ilabas ninyo siya sa gitna ng mga hanay. Sino man ang sumunod sa kanya, patayin sila gamit ang espada. Dahil sinabi ng pari, huwag ninyong hayaang mapatay siya sa tahanan ni Yahweh. Kaya nagbigay daan sila sa kanya, at pumunta siya sa tarangkahan ng kabayo patungo sa tahanan ng hari, at doon siya pinatay. Kaya gumawa ng tipan si Jehoiada para kay Yahweh, kay Haring Yoas at sa mga mamamayan, na sila ay dapat maging bayan ni Yahweh, at gumawa rin siya ng tipan sa pagitan ng hari at ng mga mamamayan. Kaya lahat ng mamamayan sa lupain ay pumunta sa tahanan ni Baal at winasak ito. Pinagpira-piraso nila ang altar ni Baal at ang kanyang imahe, at pinatay nila si Matan, ang pari ni Baal, sa harap ng mga altar na iyon. Pagkatapos nagtalaga ng mga tagapagbantay ang pari sa templo ni Yahweh. Isinama ni Jehoiada ang mga pinuno ng daan-daan, ang mga Karito, ang tagapagbantay, at ang lahat ng mamamayan sa lupain. Ibinaba nila ang hari mula sa tahanan ni Yahweh at dumaan sa tarangkahan ng tagapagbantay patungo sa palasyo ng hari. Kaya si Yoas ay umupo sa trono. Lahat ng tao sa lupain ay nagdiwang, at ang lungsod ay tahimik. Tungkol naman kay Atalia, siya ay pinatay nila gamit ang espada sa palasyo ng hari. Si Yoas ay 7 taon nang magsimula siyang maghari. Bagong tipan. Acts 24:1-27. Pagkaraan ng 5 araw, pumunta roon si Ananias na pinakapunong pari, ilang mga nakatatanda, at ang mananalumpati na nagngangalang Tertulo. Nagdala ng mga bintang ang mga kalalakihang ito sa gobernador laban kay Pablo. Nang tumayo si Pablo sa harap ng gobernador, nagsimula siyang paratangan ni Tertulo at sinabi sa gobernador, dahil sa iyo nagkaroon kami ng labis na kapayapaan, at ang pag-iintindi mo sa amin ay nagdulot ng ikauunlad ng aming bansa, kaya buong pasasalamat, tinanggap namin ang lahat ng bagay na iyong ginawa, kataas-taasang Felix. Kaya hindi ko na kayo gagambalain pa,
hinihiling ko sa inyo na makinig ng sandali sa akin ng may kagandahang loob. Dahil natuklasan namin na ang taong ito ay nanggugulo at dahilan ng paghihimagsik ng lahat ng mga Hudyo sa buong mundo. Siya ang pinuno ng sektang Nazareno. Sinubukan pa niyang lapastanganin ang templo, kaya namin siya hinuli. At gusto pa namin siyang hatulan ayon sa aming batas. Ngunit si Lysias na opisyal ay dumating at sa pilitan siyang kinuha sa aming mga kamay. Kung tatanungin ninyo si Pablo tungkol sa lahat ng mga bagay na ito, maging ikaw din, malalaman mo ang mga paratang namin sa kanya. Sama-sama ding pinaratangan ng mga Hudyo si Pablo, at sinabi na ang lahat ng mga bagay na ito ay totoo. Ngunit nang sumenyas ang gobernador upang magsalita si Pablo, sumagot si Pablo, "Nauunawaan ko na sa maraming taon ay naging hukom ka sa bansang ito, kaya ikinagagalak kong ipaliwanag ang aking sarili sa iyo. Mapapatunayan mo na hindi pa aabot sa 12 araw mula nang ako ay umakyat sa Jerusalem upang sumamba, at nang makita nila ako sa templo, hindi ako nakipagtalo kahit kaninuman, at hindi ko ginulo ang maraming tao, maging sa mga sinagoga o sa lungsod, at hindi nila kayang mapatunayan sa iyo ang mga reklamo nila laban sa akin ngayon. Subalit inaamin ko ito sa iyo, na ayon sa pamamaraan na tinatawag nilang sekta, sa pamamaraan ding iyon, naglingkod ako sa Diyos ng aming mga ninuno. Tapat ako sa lahat ng nasa batas at sa mga kasulatan ng mga propeta. Ganoon din ang pagtitiwala ko sa Diyos, katulad din ng paghihintay ng mga taong ito, sa pagdating ng araw ng pagkabuhay ng mga patay ng kapwa matuwid at hindi matuwid na tao. At dahil dito, pinagsisikapan ko na magkaroon ng badhing walang kapintasan sa lahat ng mga bagay sa harapan ng Diyos at sa mga tao. Ngayon, pagkalipas ng maraming taon, ako'y dumating upang maghatid ng tulong sa aking bansa at maging sa pagkaloob ng mga pera. Nang ginawa ko ito, may ilang mga Hudyo na taga-Asia ang nakakita sa akin na nagsasagawa ng seremonyang paglilinis sa templo, na walang maraming tao at walang kaguluhan. Ang mga taong ito ay dapat na narito sa harapan ninyo at sabihin kung ano ang mayroon sila laban sa akin, kung mayroon man. O kaya, ang mga tao ding ito ay dapat magsabi kung ano ang kanilang natagpuang kamalian na ginawa ko nang tumayo ako sa konseho ng mga Hudyo. Maliban kung ito ay patungkol sa isang bagay na pasiga kung sinabi nang tumayo ako sa gitna nila, ito ay patungkol sa pagkabuhay ng mga patay na inyong inihatol ngayon sa akin. Ganap ang kaalaman ni Felix patungkol sa daan, kaya pinaghintay niya ang mga Hudyo. Sinabi niya, "Pagpapasiyahan ko ang iyong kaso kapag bumaba ang pinunong kapitan na si Lysias galing Jerusalem." At inutusan niya ang pinuno ng mga kawal na bantayan si Pablo, subalit may kaluwagan, at walang makakapigil sa kanyang mga kaibigan sa pagtulong o kaya sa pagdalaw sa kanya. Pagkalipas ng ilang araw, nagbalik si Felix kasama ang kanyang asawa na si Drusilla, isang babaeng Hudyo. Ipinatawag niya si Pablo at napakinggan ang tungkol sa pananampalataya kay Kristo. Subalit nang nagbahagi si Pablo tungkol sa pagkamatuwid, pagpipigil sa sarili, at sa nalalapit na paghuhukom, nagkaroon na ng takot si Felix, at siya'y sumagot, "Lumayo ka muna sa ngayon, kapag may oras ako muli, ipapatawag kita." Niyang bibigyan siya ni Pablo ng pera, kaya't palagi niyang pinapatawag at nakikipag-usap sa kanya. Ngunit pagkaraan ng 2 taon, si Porcio Festo ang naging gobernador kapalit ni Felix, ngunit nais ni Felix na magtamo ng pabor ng mga Hudyo, kaya iniwan niya si Pablo na patuloy na binabantayan. Mga awit, Psalm 88:19. Ama naming nasa langit, kami ay lumalapit sa iyong harapan, na nagbubulay-bulay sa pagtaas at pagbagsak ng mga pinuno tulad ng nakikita sa 2 hari. Kung paanong tinupad ni Jehu ang iyong utos na linisin ang Israel, naway hangarin din namin na tuparin ang iyong kalooban sa aming buhay, na may tapang na harapin ang kadiliman sa aming paligid. Sa mga gawa, nakikita namin si Pablo na nananatiling matatag sa kanyang pananampalataya sa gitna ng mga pagsubok,
Bigyan mo kami ng lakas upang ipahayag ang iyong katotohanan ng buong tapang sa aming sariling buhay. Tulad ng paalala sa amin ng awit 80 tungkol sa aming pangangailangan ng iyong pagpapanumbalik, hilahin mo kami na mas mapalapit sa iyo at buhayin ang aming mga espiritu, upang kami ay maging saksi ng iyong kaluwalhatian. Kami ay nagpapahinga sa iyong walang hanggang pag-ibig, O Panginoon. Amen.